Hello guys, good afternoon. So ang workout po natin ngayon ay interval training. Dito lang tayo sa sa kapitbahay. Kasi biglang kanina, nagkaroon ng konting ambon, nakala namin malakas na ulan. Hindi pala tumuloy. So dito lang muna tayo. Ang program natin ngayon ay interval. Kasi bukas ay rest day, kasi Monday. So most likely yung buong linggo baka wala na naman tayong wheelchair activities, mga bed exercises na lang ulit. For the last 3 days nagkaroon tayo ng mga long runs. Pero actually hindi pa siya papasa dun sa long runs talaga kasi nasa 10 kilometers and 10 to 15 lang siya. 10 to 15 kilometers. So all in all parang nasa 46 kilometers na yata tayo. So for this workout magkakaroon po tayo ng magkakaroon po tayo ng interval naman. Ito na lang yung hindi natin natapos for the week, interval training. So kung nagpaplano po kayo na the same po yung concept ng wheelchair tsaka mga abled runners, kailangan yung mag-incorporate ng speed runs or yung interval kung tawagin. So for today magkakaroon tayo ng 200 meters, mga 10 times lang, mga 10 sets lang na 200. So hindi siya ganun kahaba, pero siguro nasa 80 to 90% of effort. Yung perceived effort natin medyo mataas today. So for a while habang magwa-warm up muna tayo, pinipwesto natin yung ating sarili sa wheelchair kasi medyo siya, medyo mas mahirap actually ang speed runs kaysa yung mga long runs. Ang difference lang ng wheelchair racing and sa abled individuals in terms of running is that yung technique sa pushing, kasi ang wheelchair ginagamitan ng pushing technique. Magkakaiba bawat wheelchair athlete, magkakaiba sila ng uh, pushing technique, unlike sa mga abled runners na halos pare-parehas ng dynamics. Sa wheelchair magkakaiba rin ng level of injury, magkakaiba ng categories, unlike sa mga abled runners na male and female lang. But for wheelchair racing merong 4 na categories. Merong T51 yung pinakamahina, T52 mga gaya namin, and then 53 yung medyo malakas, at yung mga pinakamalakas yung mga T54. Majority sa kanila mga mga amputees, mga ganyan, mga spina bifida, pero merong control sa upper body, meron silang upper strength, unlike sa mga lower classifications gaya namin 51, 52 na walang trunk control, may finger problems, may finger issues guys. Sa akin medyo medyo mahina yung aking mga fingers. So dito muna tayo for a while. So habang naghihintay ng konting pag-init ng katawan, magkaroon tayo ng brief na sharing regards wheelchair racing. Sa Nueva Vizcaya parang mag-isa ko lang na nagki-wheelchair, and masyadong expensive kasi ang wheelchair racing. Kung wala kang sponsors, most likely hindi ka makakapag-umpisa. Ang wheelchair alone cost hundreds of thousands. Makakapagpatayo ka ng bahay na actually, makakabili ka na ng lupa.
So it's just a matter of priorities minsan. Pero sa akin malaki yung naging tulong ng ng wheelchair na to sa akin. Not just physically but also in my confidence. Kung wala yung wheelchair na ito, most likely hanggang ngayon medyo natatakot pa rin akong lumabas. Pero dahil sa ito, meron tayong pinagkakaabalahan. So far so good. Physically medyo okay naman tayo. Ngayon lang na medyo napabayaan natin yung ating physique kasi mula nung December if I am not mistaken hanggang February halos naging busy tayo sa career. Medyo napabayaan natin, pero this time around sinusubukan nating ibalik yung ating fitness level. So nakaka 10k naman na walang hintuan except for water break sa kalagitnaan. But overall parang nagkakaroon na tayo ng konting improvements. So we are now on week 3 ng ating training kasi I am planning to join again the ASICS half marathon. Kung kakayanin kong mag half marathon ng early June or July, susubukan natin ng full marathon. Hindi ko pa nasubukan ng full marathon bilang isang wheelchair user. Medyo mahaba kasi ang full marathon, 42 kilometers. Imagine that, parang 3 beses kang mula dito hanggang Bayumbong tapos babalik, then papunta ulit Bayumbong, parang ganun ang distance ng marathon. So ang training natin ngayon is more on 10 to 15 kilometers lang muna. Nasa first pa lang naman tayo, first block, third week. Hindi pa siya ganun ka aggressive. Parang pa lang, ginagamay pa lang ulit natin yung ating wheelchair kasi syempre matagal na hindi kami nagkasama.